Nako, pinagbantaan nito ni Erich si Senator Rodante Marcoleta at si Cayetano, no? Antibay, ang tapang, no? No, di na daw niya papalagpasin, kukwelyuhan daw niya, bibit-bitin daw niya. Aba, pwede makasuhan sa ethics to, di ba? Pagbabanta to. Ano to? Away kanto? Ha? Away katwiran dapat to, di ba? Pagdebatihan nyo, lumabang ka sa katwiran. Wala sa katwiran po si Erich eh. Bakit to? Hindi niya alam ang konstitusyon eh. Tama sinabi ni Senator Dante Marcoleta sa kanya, wala siyang legal background. Di ba? Kung ano pinagsasabi, no? Yung ginagawa mo po, Erich, nung ikaw ay reporter pa, ikaw ay broadcaster pa, na kung sino-sino tinatapangan mo, huwag mong gagawin sa panahon nito ni Senator Dante Marcoleta. Dahil pag ginawa mo to at kinanti mo yan o sinaktan mo yan, yayanig ang buong Senado. Yan ang sinabi ni Guanzon. Mayayanig po, baka buong Pilipinas supporter ay pumunta doon at makisuporta kay Senator Dante Marcoleta. 'Di ba? Baka mapuno buong Pasay, 'di ba? Baka buong Pasay hanggang sa MOA mapuno, 'di ba? Sa sobrang dami, pag yan po ay kinantimot, binitbit mo. Hindi ko alam kung figure of speech yun siya sabi niya or yung siya sabi niya bibitbitin ko kwelyuhan pati si Cayetano. Bakit? Pangalawa, sabi ito, basahin natin para mas maganda, ha? Tingnan niyo ha. Pakinggan nyo. Erwin, Tulpo, nagbabala na bibitbitin at kukwelyuhan ang mga magsasagawa ng ibang Blue Ribbon hearing. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng OSAA, bibitbitin kita, kukwelyuhan kita, papalayasin kita dyan, sa floor na yan. Wow, tapang! Bakit yung pangalawang beses na hearing, kung doon mo lang kukwelyuhan? Eh sana, yung unang hearing pa lang ni Senator Marcoleta, binitbit mo na, kinuwelyuhan mo na, eh wala nga kayo eh. Nag-work from home kayo eh. Sa sobrang nervyos nyo, nakita niya kasi siguro sa drone, nagpalipad yung mga staff niya siguro, nakita sa drone, huy, ang daming mga tao, para mga langgam at di mahulugang karayom. Di ba? Naku, delikado. Eh, yung pulis, kakaunti na lang eh. Di ba? Ang dami ng mga pulis, 2,000 yata eh. Pero nangunti sa sobrang dami ng tao sa paligid eh. Mga taga-suporta ni Marcoleta eh. Siguro, na-cancel niya. No? Ngayon, sasabihin niya, kukwelyo niya, nagsasalita po siya na hindi niya alam. Di ba? Patawarin po natin siya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. No, nananaginip na po yan. Baka hindi siya umuusad, baka hanggang doon pa lang po siya sa kanyang sa pagiging reporter niya. Hanggang ngayon hindi pa siya nakakaano. Para si Juan Bull, akala niya nasa bulagaan pa siya. Hanggang ngayon hindi pa siya makamove on. Siguro nagsisink in pa lang sa kanya pagiging senador niya. No? Sa tagal niya ba naman nagbubulaga doon, no? Hindi pa rin nagsisink in sa kanya kaya ugali niya, ganun talaga. Ganun din to si Bendalo, 'di ba? Siguro iniisip niya nasa reporter pa siya, inaangas-angasan niya yung mga kakontakan niya, away mag-asawa, pati yung magkapatid na to. Akala siguro hanggang ngayon ganun pa rin yun, no? Sir, gising na po sir, ang kaharap mo isang dragon, di ba? Ikaw ay si Dora lang, di ba? Dora the Explorer, ang kaharap mo isang dragon, no? Pag nagising ang malaking dragon, diyan po, yayanig ang buong Senado. Buong puwersa ni Senator Marcoleta, yayanigin. Kung pinagbantaan mo si Cayetano, wala siya sinasabing pinagbantaan si Marcoleta. Pero sinabi niya, lahat na magkasagawa ng Blue Ribbon, kukwelyuhan niya. Eh, di kasama si Senator Marcoleta doon. Kasama si Cayetano doon. Di ba? Ang tindi, di ba? O, try niya. Di ba? I-try niya. O, ito po sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Pakinggan po natin sabi ni Atty. Guanzon. O, ito. Talagang makikita mo dito sino may katwiran eh. Erwin, subukan mong kwelyuhan si Senator Dante Marcoleta. Erwin, hindi ka bagay sa Senado. Pinagbanta mo si Sen Marcoleta at Senate President Alan Peter ng pisikal na panakit. Dapat disiplinahin ng Senate Ethics Committee si Erwin Tulfo. Ito matindi. Nagbanta si Erwin Tulfo na magsagawa ng pisikal na pananakit laban kay Sen Marcoleta at SP Cayetano. Subukan ninyo kaya? Subukan ninyo lang hawakan si Senator Marcoleta. Nakita niyo ba yung libo-libong taong sumalubong kay Senator Marcoleta pagkatapos ng hearing? Kung di niyo nakitang tignan niyo ulit news, gusto niyo bang gawin yan talaga ng pagpapasalubong sa yung libo-libong tao na sa inyo? Tama ko Atty. Rowena Gonzo. Libo-libo na doon po. Libo-libo lang doon sa Senate. Pero pag kinuwelyuhan mo si Senator Marcoleta, milyon ang sasalubong sa'yo sa Senate. Sigurado po. Sigurado po yan. Milyon. Taga-suporta lang po. Wala namang gagawin masama. Ayun naman. Pupunta lang sa Senate para mapayapang rally. Di ba? Pero subukan mo lang kwelyuhan. Di ba? Hindi ka sabi niya kukwelyuhan daw eh. E di try. Pag kinuwelyuhan niya, hindi naman gaganti siyempre mga supporter, mababait na mga supporter eh. Mababait mga supporter ni Senator Marcoleta. Kaso nga lang po, asahan mo na po, buong Pilipinas po, ng supporter ni Marcoleta, pupunta po dyan sa Senate.
no? Baka po hindi maganda kumahog yung mga tao diyan sa Pasay, baka mapuno po buong Pasay, no? Eh siyempre pag napuno yan, isang mapayapang pag-rally, pag kinuwelyo mo, eh di ba? Baka naman po mag-work from home ulit kayo. Di ba? At sa sobrang nervous nyo, yung libo pa lang, nag-work from home na sila eh. Baka pag milyon na nag-rally doon eh, baka umalis na sila ng bansa eh. Ne, joke lang, biro lang yun. Okay, dito na tayo kay Senator Dante Marcoleta, pakinggan natin ang kanyang matinding katwiran. Dito, talagang pati si John Vic pinaluhod niya. Paluluhurin ka ngayon ni Senator Marcoleta. Kahit 12 na lang. Kahit 12 lang. Ito mamaya na. Pasensya na kayo kung mahaba lagi intro ko. Hindi kasi ako yung yung ipi-play ko na lang, paparinig ko na lang sa inyo, uulitin na lang yung mga narinig nyo. Hindi ganun ako. Sa akin po, hihimay-himayin ko po yung damdamin nyo. Papasok ako sa kaibuturan ng inyong puso para ipaunawa sa inyo yung mga nangyayaring bagay-bagay na hindi kaya ipaunawa sa inyo ng ordinaryong mga tao at mga vlogger lang. Diba? Hindi ko naman nilalan lang yung mga vlogger lahat, no? Dito po ay pinapaunawa ko sa inyo, may lesson learned, may biblical, may science, lahat ng klase ng pandama sa buong pagkakilala mo sa pandama mo sa pagkatao mo, ipapadama ko sa iyo. Na dito po 'yan. Dito energetic lagi dito. Wala ditong wala binabasang index card dito, wala ditong script, wala ditong binabasang teleprompt dito halo-halo dito, usapan dito. Dapat sabi nga nila magiging matalino kapag may isang tao nakarinig ka na mas matalino doon sa dapat sa dati mo napakinggan. Na? Sinubukan nilang kunin ang Blue Ribbon Committee. At kamuntik na nga hindi natuloy. Akalain mong merong dumating na secretary doon, haharangin pa yung pagdating ng 18 ex-soldiers ng ating bansa na nung araw na yun ay tinawag, inimbita para sila ay magpahayag nung kanilang dating na ginawa na hindi pa nakarecord sa aming komite. Kinasangkapan nila pati Blue Ribbon Committee, wala silang pinapasok. Isip-isipin mo, lahat ng gagamitin namin. Lahat ng gagamitin. Pati mga stenographer, pati mga tao. Wala, kami-kami na lang, mga staff namin, para lamang mahayag ang ilang bahagi ng katotohanan na matagal na pong hinihintay. Pero pipigilan pa? Pipigilan pa yung soldiers. Si Robin niya, pinigilan eh. Senador na eh. Senador na ng Pilipinas, si Pia Cayetano. Pinigilan na. Ang maarte daw si Pia Cayetano kasi para daw hinimatay, iyak-iyak. Ikaw kayang pigilan ng maraming ikaw pigilan, ikaw senador ka. Ikaw lang wala ka sa posisyon sa Pilipinas, pigilan ka. 'Di ba pride mo sasaktan ka? Yung Pia Cayetano, senador ng Pilipinas yan, halal yan. Siyempre may pride sa sarili niya yan, saka alam niya yung pagkatao niya, pipigilan ka. Wala namang kaso, walang dahilan para pigilan. Sige nga, bakit bawal pumasok sa senador doon? Senador si Pia Cayetano. Ano to? Silent ML? Silent ML ba tayo ngayon? Pipigilan mo si Pia Cayetano. Kaya napaiyak yung tao ng mga yak-niyak kasi pinigilan nyo. Sabi niya arte daw, drama daw. Talaga ba? Drama? May drama bang ganun? Ang drama, yung halimbawa, pinagsabihan ka lang, umiyak ka. Yun ang drama kasi natural lang yun. Pero yung pinigilan ka, at ikaw, senador, papamasok ka si Robin. Kung kayang pigilan si Robin at si Pia, what if pa kaya yung 18 Maris na sinasabi ni Senator Dante Marcoleta kung di pigilan? Di ba? Ng mga kababayan natin. Hindi ko po alam kung matutuloy pa yung mga susunod namin pagdinig sapagkat nagtatangkanan nila na pigilan kami dahil hindi raw po kami ang legitimately na may hawak na po ng poder ng kapangyarihan sa Senado. Kasi yun ang pinalulutang nila ngayon, Sen. Ang sinasabi nila, kayo po ang illegal at bogus hearing daw po yung nangyari kahapon Bogus. Hindi, ang katotohanan dyan ang dapat na manahig. Yun ang tandaan para natin. At alam ko, Jeff, alam mo rin ito, sapagkat ito'y napasulat dyan Ay, opo naman. Di ba? Ang sabi sa John 8:32. Itagalog mo ito dyan, Opo. Juan, ano po? John 8:32. Juan 8:32. Tagalog ba yung 8:32 ikaw naman? Hindi kasi mas maganda pa pag ganda na Sen. Spanish. Mag-ano talaga si Senator Marcoleta, sensitive talaga sa sa mga termino. Yun Opo. Gusto ko Tagalog. Juan John 8:32. Walo, hindi akma Sen, parang hindi nga Tagalog mo. 8:32. Hindi ganun ang pagbasa nun Kapitulo 8. Sabi, talatang 8. Versikulo 32. Hindi versikulo ang tawag doon Basta yun ang ibig ko sabihin. Sige na. Kailangan malinaw lang ito.
then you will know the truth, sabi niya. Oho. And the truth will set you free. Yan. Yun. So, Tagalog. At kapag nalaman mo ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Diba? Yan ang maganda kay sa mga senador na nagbabaverse ng Bible. Kay Cayetano, kala Marcoleta nagbe-verse ng Bible, kay Robin naman, Quran. Yan ang ganda. Meron ba sila niyan? Wala! Ha? Doon mo makikita may pagkakilala sa Panginoon Diyos. Inya-anya, may kasalanan, corruption. Nagbabasa ng Biblia. Bakit? Wala bang karapatan yung tao? Halimbawa, sige, palagay natin corruption sila. May kurakot sila Cayetano. Ha? Wala ba silang karapatan magbasa ng Biblia? Ha? Wala ba silang karapatan magbasa at ihayag yung salita ng Diyos? Wala lang ibang pinakamakapangyarihan na maliban sa higit sa salitang katotohanan, kundi yung salita ng Panginoon Diyos. Di ba? Pinagbabawalan pa rin nila. Ayaw pa rin nila. Sasabihin nila, banal-banalan itong mga to. Okay lang. At least gumagawa ng kasalanan, nakakapagbasa pa rin ng Biblia. Kaysa kanyo. Ha? Hindi nyo inaari na kayo may kasalanan. Kasi tanongin mo sila kung may kasalanan sila, sabihin nila wala. Sabihin nila wala. Labag sa sinabi ng Biblia, sabi ng Biblia, lahat nagkasala. Sila umaak sila na walang kasalanan. Etong mga to, bakit ko sisingit ang Bible lagi? Kasi religyoso si Cayetano at si religyoso si Marcoleta. Religyoso pero sa sama na ugali. Sige, palagay natin ba sa mga ugali nilang dalawa? Ano naman? At least, nagbabasa ng Biblia. Kayo? Nagbabasa ba kayo? Hindi nga Di ba? Sabihin, nagbabasa rin ba kami, hindi namin pinapakita. Yun na nga mahirap na nagbabasa kayo ng salita ng Panginoon, hindi nyo pinapakita Di ba? Yung sabi, kinahihiya nyo. Di ba? Hindi sa paraan na hihiya kayo, pero kinahihiya nyo, katumbas niya, kinahihiya nyo pa rin. Kaya ganyan mga ugali ng mga yan Di ba? Itong dalawang to, palabasan ng Biblia to, Cayetano sa Marcoleta Kaya iba katwiran Tingin mo sa katwiran ng isang Erich. Di ba? Ano ba Diyos na kinikilala nun? Di ba? Wala. Makikita mo sa isang tao pag may kinikilala ng Diyos Sa pangangatwiran pa lang makikita mo na Tama po ba? That At truth. ngayon, sabi niya, at malalaman mo ang katotohanan. At malalaman mo katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Bakit ka palalayain ng katotohanan? Malalaman mo ngayon talaga kung sino ang dapat managot. Sa pinakamalaki, pinakamaanumalyang pagnanakaw sa salapi ng bayan. Alam po ninyo, hindi namin alam kung paano i-describe ito Siguro ito po ang pagnanakaw na po pwedeng maisulat sa Guinness Book of World Records. Yan talaga, pinakamalaki. Bakit po? Kasi po ang magnanakaw dito, hindi katulad ng karaniwang magnanakaw na nagtatakip ng muka o gumagamit ng iba't ibang kaparaanan para yung kanyang pagkakakilanlan Hindi makikilala siya. ay hindi May tatago mabunyag. niya. Opo. At kung minsan gumagamit sila ng kadiliman, lahat. Madulas sila, gagamit ng ibang kaparaanan. Pero itong mga nagnakaw pong ito, sa tanghaling tapat po nila ginawa. At hindi po itinago ang kanilang mga mukha. Sa At ang tanghaling kasuotan tapat. po nila ay Ibig sabihin, hayag na hayag. Kasi tanghalin dapat ang pinakamaliwanag Ang pinakamaliwanag na talagang lahat makikita mo kahit alikabok sa tanghalin tapat. Sa tanghalin tapat nila ginawa to, ibig sabihin, hayag na hayag sila. Tapos tinatanggi nila. mga pambansang kasuotan. Mga nakabarong pa, At tinatawag po silang mga honorables. Yun. Pero imbes na pagsilbihan po yung bayan, na sihumpa sila na silang magsisilbi sa taong bayan, ang taong bayan po ang ninakawan. Yun po yung description ng isang pagnanakaw na talagang qualified sa Guinness Book of World Records. Hindi po ba dapat ang katotohanan sa likod niyan ay mabunyag? Yes po. Bakit po nila pinipilit na takpan ang katotohanan? Kahit sa anong kaparaanan, ilulugso yung tunay na leadership ng Senado para sa ganun makuha nila ang poder para yung pagtatakip na yun ay manatili at maibaon po yung katotohanan habang buhay. Yan po. Kaya pala tamang-tama yung sinabi yung talata na yun, sir, At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Para malaman na ng taong bayan. 1:8:32. Yan kasi mga yan, walang katotohanan yung mga yan. May katotohanan ba? Siyam na buwan, di ka nag-imbestiga? Katotohanan ba hanap mo? Ang naghahanap ng katotohanan, hinahanap muna bago ang katotohanan. Nagets nyo? Hindi mo agad mahanap ang katotohanan Di ba? Hahanapin mo muna, magsisimula ka muna kumbaga sa pananim,
hindi kagad puno o bunga hahanapin mo. Siyempre, magtatanim ka muna sa maliit bago ang bunga. Di ba? At ang katotohanan, yan yung napala nila si Senator Marcoleta at yan yung hinahayag nila. Kala Pinky, meron ba namang katotohanan? Siyam na buwan, nag-imbestiga? Meron ba ganun? Pinamumugaran ba sila ng katotohanan? At masasabi ba na yung Senado ay may dignidad nung sila ay nakaupo, nung nag-iimbestiga? Ha? Mahalaga sa kanila ang Senado, sabi nila. Di ba? Samantalang, yung Pilipinas, lugmok sa na baha, hindi nila inintindi, baliwala sila. Mas mahalaga sa kanila ang Senado kaysa buong Pilipinas. Di ba? Oh, meron pang isa dyan eh. Ba? Napasulat ito kasi inimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives. Oh. Wala po. Sumagot ang House leadership. Mm. Kasi pangkaraniwan, ang imbitasyon ay ibinibigay sa leadership ng House. Sa Speaker of the House. Oo, sumagot. Sumagot yung Secretary General, siyempre sa kapahintulutan ng Speaker ng House of Representatives. Opo. At ang sinabi nila ay tayo po ay napapailalim sa isang interparliamentary courtesy. Hindi po namin pwedeng dinidecline po namin ang invitation niyo. At tinatanggihan pa rin nila. Dahil yan po namang mga bagay na inyong pag-uusapan dyan, ay yung iba po ay tinatalakay na po sa mga piling ahensya ng ating pamahalaan, kagaya ng ombudsman at kung gano'n ganyan. At sumagot din palang office, no? Sa mga tweet, ayaw nilang ibigay Opo. ang pahintulot na makadalo yung iniimbita namin. Oho. Kasi kasama rin din ng ombudsman. Halatang-halata naman eh. Kung makiramdam kayo, hindi na dapat pakiramdaman eh. Ang nakikiramdam, yung tatahimik ka, makikiramdam ka. Ito, di na kailangan pakiramdaman eh. Hayag na sa atin na ayaw nila eh. Sige nga. Ayaw nila talaga ma-imbestigahan ng Blue Ribbon. Ang dami mo, i-adjust ka niya June 8, kesyo, di ba? Kung hindi pa hindi pa naging Senate President si Alan Cayetano, walang Blue Ribbon eh. O sige nga, kung hindi pa naagaw ni Cayetano ang Senate President, may Blue Ribbon bang hearing? Wala, tatapusin na nga eh. Di ba? Tapos yung isa, kailangan ng pirma ng para sa report, ha? Kailangan ng pirma bago na may pasa. Yung naging Senate President na si Alan Cayetano, nagkumahog si Pinky na ipasa sa ombudsman. O di ba sabi, ayaw talaga nila malaman yung katotohanan, sa para sa report, wala doon yung mga mastermind eh. Ano doon yung mga senador? Kaya siguro nakulong si Jinggoy. Pinasa niya kagad. Di ba? Ganyan katuso si Pinky. Naintindihan nyo? Kaya hindi pumipirma si Senator Marcoleta. Nakita nyo? Hindi pa pumirma pero pinasa na. What if pa kaya kung pumirma si Senator Marcoleta, di pinasa bigla yun, di nabiktima si Senator Marcoleta. Ano si Senator Marcoleta? Eng-eng? Di ba? Ito nga, di ba, napaliwanag natin nakaraan itong quorum. 12, hindi pa pwede mag-quorum. Hindi pa pwede mag-quorum ng 12, kailangan 13. Pero ginawa nila, pinapainan nila si Senator Marcoleta at sila Cayetano Black na pumasok, hinahamon, hindi pumasok kasi si Senator Marcoleta matalino. Pag may pumasok niya, magiging 13 sila. Sila magiging Senate President. Matalino, di ba? Hindi ginawa nila Cayetano yan. Ganyan po, labanan ngayon dyan. Di ba? Laban ng kabutihan, laban ng kasamaan. At saka yung representante po ng DOJ, di ba? Marami po kayo. ombudsman o representative. Opo. Yun naman DPW at secretary or representative. Yun naman. Opo, pati DBM. Wala naman silang sinabi, basta na hindi na lang sila dumating. Ang sinasabi ko lang na nag-decline ay yung House of Representatives dahil nga doon sa ganong kadahilanan. Ang masasabi ko lang, nung una kasi, ganun din ang ginawa nila nung panahon na ang chairman ay si Ping Lacson dahil daw meron ng ICI noon na nabuog naman. Ganun din ang bali pangangatwiran na ginawa. Opo. Sabi ko naman, paano hindi natin iimbitahan sa sarili ko lang namang ito? Yung sulat kasi dyan, hindi naman naka-address sa akin. Naka-address sa chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Pia Cayetano. Okay, opo. Pero kung ako si Senator Pia, ang isasagot ko lang ay sana ganun din ang isagot niya, Jen. Na yun pong interparliamentary courtesy, yun po ay courtesy na namamagitan sa panig lang nating mga mambabatas. Sa mga senador Sa at mga legislative. congressmen. Yes Sa po. legislative branch. Kapwa na yung mababatas. Tayo lang ang saklaw noong Nung kortesiya na yun.
Pero ang pinag-uusapan natin ay higit na po sa atin eh. Labas na po sa interest ng dalawang chambers eh. Oo. Ng dalawang kapulungan. Kasi dito, ang sangkot dito, mismo mga mambabatas na, mga legislative na. May senador, may congressman, pero pababayaan mo pa rin ba maging interparliamentary courtesy? Ibig ko palang sabihin, kung magnanakaw ka lang pa sa kaban ng bayan, maging senador ka lang, maging congressman ka lang, ligtas ka na, hindi ka na kaya ipatawag. Ang dali, di ba? Ginagawang armas. Di ba? Itong interparliamentary courtesy, ginagamit lang to pag may mga mild na problema na nai-issue yung congressman, inimbentohan ng issue si congressman, na nang babae daw, okay, so ganyan daw, ipatawag mo yan. Hindi pwede ipatawag kasi may interparliamentary courtesy. Pero kung sila na mismo ang sangkot doon sa malawakang kaban ng bayan na nawala, hindi mo ba ipapatawag yun? Mahalaga ba sa'yo sumunod sa interparliamentary courtesy na isang tradisyon na hindi naman nakasulat sa batas? Na isang lang? Ilalabagin mo ba yun? Papayag ka ba na kalad ka rin nila ang kaban ng bayan dahil nagtatago sila sa interparliamentary courtesy? Kayo sumagot. Sige. Pinag-uusapan na po natin ang pinakamalaking pagnanakaw na nagawa sa kasaysayan ng ating republika. Ang pinag-uusapan na po natin, interes ng mamamayan. Bakit po kung kayo po ba'y dumating sa imbitasyon namin, ang ibig ba sabihin, hindi namin kayo ginalang? Mas lalo nga kayong magiging bida sa amin eh. Kasi yung imbitasyon namin, kahit hindi na kayo pinayagan halimbawa ng leadership ng House of Representatives, pinaunlakan pa rin nila. pero nagpaunlak po kayo, sa akin palagay, mas bida kayo kaysa noon eh. Ay, tama naman. Kumbaga, handa ko Kaya ang harapin. tanong ko, Jen, Oho. tanong ko rin sa lahat, lalo na sa kanila, ang tanong ko doon sa grupo ng Bendalo, Ang sama ng bansag eh. hindi ba paggalang ang pag-imbita sa kanila? Kung dumating ba siya, nawalan ba siya ng karangalan? Binastos ba namin siya kung dumating? Tatanungin ka lang eh. Kaugnay ng pagnanais ng taong bayan na makita ang kaganapan ng lahat ng ito. Ako, paluluhurin ka ngayon, Erich. Yari ka ngayon, Erich, paluluhurin ka ni Senator Marcoleta. At katapos-tapusan, mapanagot lahat ang dapat managot dito. Yun lang imbitasyon sa hindi paggalang hindi imbitasyon, hindi mas maayos na pag-iimbita. Kaya, Paggalang, pagrespeto nga po. ibig mo bang sabihin, gagamitin mo yung kortesiya na isang pananggalang laban sa interes ng mamamayan na naghahanap na ng katotohanan? Diyan, ang root word natin ngayon, ang pinaka-importanting salita ngayon, katotohanan. Katotohanan. Magiging sagwil ba yung kortesiya na yan para yung katotohanan ay matakpan? Sa aking palagay dyan, hindi. Walang katwiran na i-recognize mo yung interparliamentary courtesy sapagkat ang nangingibabaw dito yung interes ng mamamayan at ang iyong bansa. Anong napasulat yan? Anong napasulat? Hindi ka dumating. Meron katapat din eh. Ano ito, mahirapan ka rito. Ano po yan? Kawikaan 28:1. Kawikaan 8:21. Mali ako doon Proverbs pala. Tinagalog ko kagad eh. Proverbs 28:1. Ayan. Tagalog. Kawikaan 8:21. 28. 28:8 na? Ba't ang hina mo sa Tagalog din? Kawikaan Mas madali ba? 28:1. Isa. Proverbs 28:1. Ano sinasabi? Opo. Evil people run even though no one is chasing them. But good people are as brave as a lion. Alam mo, ito ay kinuha ko sa International Children's Bible at saka New Catholic Bible. Di ba? Tindi. Yan ang wala sila one bull. Yan ang wala sila Erich. Alam nila yan, pero hindi nila kayang gamitin yan. Mapapaso sila eh. Di ba? Nag-walk out sila eh. Di ba? Kaya, di ba si Satanas, pag nagbasa ka ng Biblia, umaalis. Sila, pag binasa mo ng Biblia ni Katano, kaya sila umalis kasi nagbasa si Katano ng Bible. Umalis sila. O, alam niyo na kung sino Satanas. Parehong-pareho. Ulitin ko, evil people run even though no one is chasing them. But good people are as brave as a lion. Yan. Translate. Tagalog. Tumatakbo ang masama. Hindi ganun din. Gusto mo pati ibilo ba?
Ulitin ko. Evil people run even though no one is chasing them. Aha. Ang mga masasamang tao ay tumatakbo kahit wala naman tumutugis sa kanila. Yan, opo. Pero ang mabubuting tao ay umuungol, ay kasing tapang ng isang leon. Yan. Humaharap na kasing tapang ng leon. Opo. Oh, ito pa. Ginamit ko naman yung New International Reader's Version. Pareho rin. Yeah. Oho. Sinners run away even when no one is chasing them. Oho. But those who do what is right are as bold as a lion. Yan. So yan. Talagang tumatakbo yung masama, no? Kahit walang Diba? humahabol talaga sa kanila. Umiiwas talaga. Oo, ganun talaga yun. Tumatakbo. Gumagawa ng paraan. Di ba? Gay lang yun. Kahit sa Bible, nakaganyan eh. Pag ang masama, malapit na silang parusahan, tumatakas na, nandadamay na. Di ba nanghihikayat sila? Opo. Paiwas talaga. Oho. Isip-isipin mo, wala namang umahabol sa'yo, takbo ka ng takbo. Samantalang yung walang kasalanan, Parang leon talaga, hinaharap yan, Sen. Oo. No? Oh, tignan mo si Marcoleta, ang tapang. Yan ba may kasalanan? Sasabihin nyo ba kaya nag-iingay kasi may kasalanan? May ganun ba? Kaya nga dapat, kailangan dapat niya manahimik ka kung may kasalanan ka eh. Di ba? Kaya tignan mo sila, tahimik. Nag-iingay lang kasi napilitan na. Di ba? Kasi mako-corner na. Mabigat. Kasi ang matatapang siya, nasabi nila eh. Di ba? Merong nagpadala sa akin dito. Oh. Yun daw mga nagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. hindi sa akin yan. Alam mo kung kanino referensya, huwag mong gagamitin yan. Hindi sa akin. Sige. Tama si Senator Marcoleta dyan sa talakang yan. Magkakasala ka dyan pag ginamit mo yan. Yung binasa niya, 4110 yan, 41.9 yan. Na lahat sila nakikipaglaban sa iyo, papanaw. Mga papahiya. Hahanapin mo sila, subalit di mo sila masusumpungan. Lahat sila nakikipaglaban sa iyo. Parang mapapahiya, mawawala, mapapahamak. Yan yun. Yang talata na yan, pang singular yan. May isang tao tinutukoy niyan. Pero, yung ang epekto niya, pang plural. Bagaman sabi ni Senator Marcoleta, hindi pwedeng gamitin sa kanya yan. Oo, tama yun. Pero nagagamit yan doon sa isang tao na singular. May kausap yan, yung talata ng isang tao. At syempre, yung tao na yon kakausap sa mga tao, mga member. Ibig sabihin, kasama yon. Plural na. Pwede rin gamitin sa mga kagaya ni Senator Marcoleta sa kaanib sa kanilang relihiyon. Alisin na natin Alam yan. natin ang lugar natin dito sa daigdig. Yan, opo. Oo. Ang gusto kong puntahan ngayon, Sen, sabi nila, hindi, kami ang kinikilala ng Malacanang eh. Kami wala tayong ang magagawa. kinikilala ng Malacanang na legal. Ang pagkilala sa aligang batasan dapat kumilala sa'yo, hindi dapat kung sino-sino lang. Tama. Kahit si Poncio Pilato pa tawagin mo, buhayin mo pa si Judas Barrabas na kilala mo, hindi yan pakikinggan. Di ba? Batas pa rin ang pakikinggan. Oho. Sa aligang batas, ang pinakamataas na batayan ng lahat ng gagawin natin sa Senado. Kahit kinilala ka pa ni Vladimir Putin o kung sino mang presidente, kahit kinilala ka pa ng pinakadakilang tao sa daigdig, wala akong pakialam doon. Ang sinasabi natin na saligang batas, ang magbibigay sa iyo ng authority, ng legitimacy, Opo. ng legality ng lahat ng gagawin mo. Hindi ng kung sino-sino pa. Kasi merong isang nagsabi, nag-analyze kapag ikaw niya kinilala ng Malacanang, hindi na ang hulugan yan. Lahat ng sangay ng gobyerno ang kumikilala sa kanya, pati ang mga law enforcement agencies. Susunod. Sa panig nila, pero sa Senate, hindi ganun eh. Oho. Sinabi pa nga nila na nung sabihin ko na ito lang naman ang takeover na walang basbas ang Malacanang eh. Nako, nag-react tuloy Medyo siya. nag-react ang Malacanang. Kita mo, pa-plastic nila. No? Totoo naman eh. Yan lang yung basbas ay nag-Senate President si Cayetano, walang basbas na Malacanang. Diba? O sabihin nyo, ibig nyo palang sabihin, yung kay Duterte may basbas na Malacanang yung panahon ng Senate? Oo, meron. Di ba? Sabi niya, I will laugh at your face. Kayo naman po, alam naman ninyo ito eh. Oho. Alam na niyo ito. Since kopong-kopong po, hindi po pwedeng malagay ka na Senate President kung walang basbas ang Malacanang. Totoo. Oho. Wala sa kasaysayan talaga ng bansa yun, Sen. Ako po ay nagtagal sa House of Representatives. 18 taon ako ron.
Sa palagay ko, yung tagal ko naman yun din, kahit papaano, I have gained the right Yes and po. experience to say this. Mhm. Wala na pong wala nagtakipan po. Kahit sino pong presidente, nangangarap lahat. Mapa-speaker, ma-senate president, talaga pong kailangan ninyo yun. Oo. Hindi dahil sa kung ano pa mang bagay. Kailangan makapag-umpisa kayo na suportado kayo ng dalawang leader, ng dalawang kapulungan ng legislature. Bakit? Meron po kayong tungkulin din kaya kailangan tulungan kayo ng dalawang ito. Aha. Hindi pa kahit sa anumang bagay, kailangan po ninyo yun. Kaya wag po kayong magbabalat sibuyas na sasabihin nyo na hindi totoo yung sinasabi ko. Aha. Kaya nga po kami nagkakagalito Diyan mo makikita yung di ba, sila, ng pa-plastic, di ba? Akala mo kayo lilinis na wala silang alam. Lahat perfect kayo. Sa trabaho lang kami, wala kaming alam. Nagkakagulo na Pilipinas, wala ka pa rin alam, trabaho ka pa rin. Sa aming pag-aakala lamang na makapaggawa kami ng isang bagay na magtutuwid sa lahat ng pagkakamali, ang katotohanan ay lumitaw. Opo. Hindi po ba, bago ko pinasimulan ng Blue Ribbon Committee, ay nagpunta ako sa Malacanang at nakausap po kayo. Yan na, may panawagan sa kay Marcoleta. Di ba? May panawagan kay Bongit. Tanda ko pa po ang encouraging words na sinabi nyo sa akin. Mhm. At ang sinabi ninyo, sana ay magtagumpay ka. At inyo pa pong sinabihan yung Secretary Jojo Cadiz. Eileen Masukat Eileen Masukat. Oh. na bigyan mo siya ng ating USB na kanyang pagsisimulan. Oho. Okay. Ganun po nangyari. Kaya tinupad ko naman po yung mandato hanggang ako po ay matanggal. Iyo. Okay, maraming salamat po. Hanggang dito lang po tayo. Pasensya na po kayo at maraming nagsasabi na hindi ko daw pinapatapos muna ang Secretary si Marcoleta bago ko magsalita. Hindi po ganun. Sa atin po kasi hinihimay-himay natin yung mga sinasabi niya. Kasi po sa inyo po, naiintindihan nyo na May mga tao po na hindi nakakaintindi at yun ay pinapaunawa natin sa kanila. Na talagang dito punong-puno ng aral dito. Komentaryo, makabuluhan, punong-puno ng karunungan. Isang talakayan na pakikinabangan. Lumipas man ng panahon, ulitin mo yung sasabihin ko, babalik-balikan mo yung sasabihin ko, na pakikinabangan mo. Dito po yan. Hindi po ako sasalita dito ng panjoke lang, nagpapatawa ko, puro ganun-ganun lang. Hindi po dito yon. Dito po seryoso po dito. Malaman po dito ang talakayan dito. Marami kayong matututunan lagi dito. Yun lang po ang akin dito. Kaya marami akong intro, marami akong sinasabi, para po lagi mabusog ang inyong isipan. Masustansyang talakayan lagi ang aking hinahatid sa inyo. Maraming salamat po. Paalam po sa inyong lahat.